greet all those who are watching online. Sa mga kapatid na nanonood, ay praise God, tayo pong lahat ay, amen, sama-sama ngayon na muling magpista sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang tinapay ng buhay, right? Amen. The Word of God is the bread of life. And I believe that, amen, without the Word, amen, nothing has been created. Ang salita ng Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. And I believe if you need healing tonight, if you need deliverance, amen, God can create a way for you. God can make a way where there is no way. Amen. So sa gabing ito, amen, I will be speaking about the spiritual blessings of God. Considering God's spiritual blessing. Hindi lamang material na blessing, mga kapatid, ang kinakailangan ng tao. Kailangan natin higit sa lahat ang makalangit, amen, na kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Amen. The Bible said that we are now sitting in heavenly places in Christ Jesus. So kaya, amen, God has given us the fruits of the Spirit upang tayong lahat, mga kapatid, ay huwag nang mamuhay pa sa sanlibutan ito, kundi tayo tumingala sa langit. Amen. Lift up your heads for your redemption draweth nigh. So binabati ko kayo muli sa gabing ito at tayo ay tumayong muli at ating pong basahin ang ating teksto. We will be reading from the scriptures. Amen. I believe it's in Ephesians chapter 1 with our subject, Considering God's Spiritual Blessing. Ito po ang sabi rito, verses 3 to 6 of Ephesians chapter 1. Sabi po rito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Ayan, positive. Tayo pinagpala niya. With what? With all spiritual blessings. Where? In heavenly places in Christ. Amen. Pag tayo nasa makalangit na lugar, ibig sabihin, you're not walking by flesh, you're walking in the Spirit. Sabi rito, God will bless you with all the spiritual blessings. According as He had chosen us in Him, when? Before the foundation of the world. That we should be what? We should be holy and without blame before Him in love. Upang gawing tayong walang dungis, walang anumang tawag dito karumihan o pagsisisi or rather walang blame sa atin, mga kapatid. Having predestinated us, tayo ay Kanyang itinalaga. Saan? Unto the adoption of children. Bilang sa pagkukupkup sa atin by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, ayon sa minabuti ng Kanyang kalooban. To the praise and glory of whom? Of His grace. Amen. Sa kapurihan ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, wherein He hath made us, what? Accepted. Tayo tinanggap niya. Amen. Sa Kanyang minamahal, in the beloved, which is the Lord Jesus Christ, the beloved Son of God. So napakabuti ng ating Panginoon. Amen. I would just like to speak on this subject that God has blessed us with all spiritual blessings. Wala tayong pwedeng ireklamo sa Panginoon. We must not murmur nor complain of anything because these things happen for a purpose. You know, trials, persecutions, lahat yan pinahintulutan ng Panginoon. Because our faith is being tried and it's more precious than gold. Amen. Sabi ng Bible, we have to suffer with Christ. Amen. We have to partake in His suffering because without suffering, we cannot be an overcomer. Amen. So, kaya sabi rito sa ating unang binasa, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. I believe that's the Spirit form of God. And sabi rito, who hath blessed us. Tayo'y pinagpala ng lahat ng mga pagpapalang espiritual sa makalangit na lugar kay Kristo. So, praise God. Ano pa ang hahanapin mo? Sinabi na ni Pablo na tayo'y pinagpala, blessed us, past tense, mga kapatid, ng lahat ng mga spiritual na pagpapala. When we talk about spiritual things, ito yung mga bagay na hindi nakikita. Ito yung mga bagay na supernatural things in your life.
pag-iingat niya. Hindi mo man nakikita ang kanyang mga anghel, but I believe God's angels are protecting each one of you. Ang kanyang mata, sabi niya, di ba? Iingatan tayo na huwag tayong matalisod. Amen. At sabi dito sa next quotation ng prophet, binigyan niya tayo ng fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, sabi niya, long-suffering, goodness, patience, meekness. There is not one visible evidence of it. Not one fleshly. Is all in the supernatural realm. Sabi rito, it's the hidden force that is in you. So meron ka palang kalakasan na nandiyan sa loob mo. Ano ito? Ito yung love. Amen. Ito yung joy, yung kagalakan mo na hindi pwedeng alisin ng ibang tao. No matter what happens, no matter what takes place, dumating man ang problema, meron kang joy, meron kang peace. Because you know that God is in control. Alam mo ang Panginoon, amen, siya ang bahala sa lahat. Amen. Sabi nga niya kay Moses, fear not. Sabi niya ni Moses, be still and know that I am God. Amen. Relax, don't worry. Amen. Because, amen, I'm your portion, sabi niya sa ating propeta. Now, sabi niya rito sa Queen of Sheba, what is love? What is joy? Ano daw ba ang pag-ibig? Ano ba ang kagalakan? Pwede mo ba itong mabili? No. He said, you cannot buy it. Go down the drugstore and buy me a quarter worth of it. I need it right now. I need love. I need joy. Pwede ka bang makabili niyan? Sa palengke, sabi niya, see, you can't buy love. You can't buy joy. It's given by God. It's a spiritual blessing na binigay ni Lord sa iyo. Walang pera, no money, no price. Nakatumbas, mga kapatid, ang joy. Na kahit malungkot ang lahat, pero ikay masaya pa rin. Nandyan yan. It's a supernatural element present in a Christian. Sabi niya, that's your hidden force. Amen. Sabi niya rito, you can't buy love, you can't buy joy, peace, long-suffering, goodness, patience, gentleness, and faith. You can't buy it. It's supernatural. So, kaya hindi mga kapatid dito namamana. Hallelujah. Hindi ito nabibili, kundi ang Diyos ang nagkakaloob nito sa iyo. Amen. Not by might, not by power, but by my Spirit, I will give you these fruits. Amen. Fruits of the Spirit to eh. And the whole armor of the Christian is supernatural. So ang ating kalasag, sabi ng prophet dito ay sobrenatural. We are bidden by the Scriptures to put on the whole armor of God. Binigyan tayo ng baluti, binigyan tayo ng kalasag para mapaglabanan mo ang kaaway, mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Amen. At ito ay kanyang sinabi dito sa Ephesians 6:11-13. Basahin natin. 11, put on the whole armor of God. See? If you don't want to get hurt, if you don't want to be killed by the enemy, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So ang diablo hindi nakikita. Hindi tao ang kaaway mo. Sabi dito, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. See? It's the devil that's causing problems. It's the devil that's tempting you, putting traps, amen, trying to put pressure, stress. See, hindi tao, hindi kapatid mo ang kaaway mo, kundi kapatid mo, mahalin mo. At ang diablo ay mapapalaya sa pamamagitan ng ng pag-ibig. Amen. Love can cast out fear. Love can cast out, hatred. See? Wherefore, sabi niya rito, take unto you the whole armor of God. Itong solusyon ng Panginoon. Ang armor niya, hindi ito natural. It's a supernatural armor. That ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Ito, inisa-isa ng Panginoon ito. Ni Pedro, I believe these are six elements. Amen? Sa 14 ng Ephesians 6,
Stand therefore, tumayo tayo. Sabi ni Paul, manindigan tayo. Huwag tayo matitinag. Having your loins girt about with truth. Gawin mong sinturon ang katotohanan. Pambigkis. And having on the breastplate of righteousness. Amen. The breastplate. Gawin mong protection from the evils in this world. See? And your feet shod with the preparation of the gospel of peace, to leave the righteous trail or mark for others to follow. See, the peace that we bring. We don't bring, hatred or war. We bring peace every time. We go anywhere. And above all, sabi niya rito, higit sa lahat, taking the shield of faith, ang kalasag ng pananampalataya. Na kahit anong sabihin ng dyablo, takutin ka man. Hindi ka natatakot dahil mayroon kang shield of faith. May pananggalang ka sa lahat ng mga pananakot ng dyablo, sa lahat ng fear and worry. So you have faith that all things will work together for your good. Faith believes in the promises of God. Faith never doubts, amen, the provision of the Lord. So take the shield of faith, and wherewith ye shall be able to quench all, not just some, but all the fiery darts of the wicked. See? And 17, take the helmet of salvation. Alam niyo yung mga nagmumotorsiklo. See, they use helmets. Amen. Para wag mabagok ang kanilang ulo. So what is our helmet? The helmet of salvation. Alam mo na ligtas ka. Alam mo na predestinado ka. Alam mo na pinili ka before the foundation of the world. And you don't lose of that knowledge that no matter what happens, amen, you are saved. You are, amen, elected and can never fall and can never be condemned because you have that helmet of salvation. And the sword of the Spirit, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, which is the Word of God. See? So ito pala ang ating tabak, mga kapatid. Amen. The Word of God is like a double-edged sword that can crush, amen, asunder between the spirit and the soul. Amen. Discerning, Lord, the things that are of the Lord and the things that are not of Him. So kaya binigyan tayo, mga kapatid, ng mga blessings na ito. Maaring minsan hindi nyo nagagamit ito. But you have this with you. You must have a knowledge that God has equipped you with all these tools para makapanaig ka, makapagpatuloy ka. Huwag kang maging talunan, huwag kang maging loser, kundi ikaw ay conqueror, amen, in Christ Jesus. Di ba sabi niya? Amen? We are more than conquerors in Christ. So paano na lang ang salitang yon kung tayo ay manlulumo, manlulupaypay, nakakahiya kay Lord. Amen. Dahil ang Kristiyano ay isang overcomer, mga kapatid. Can we say amen? Now, sa verse 4, spiritual blessing, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Biruin mo yan, pinili ka na ng Panginoon, wala pang langit at lupa. That should give you an assurance. Pag ako pinili ni Lord, amen, no matter what comes and goes, amen, mananatili akong pinili ng Panginoon. That we should be holy and without blame before Him in love. So, napakaina, mga kapatid, na malaman ang bagay na ito. Dahil maraming tao ngayon ang hindi sure sa kanilang kaligtasan. See? Ang kanilang paglilingkod sa Panginoon on and off, maaring trial and error, but the true Christian, amen, patuloy tayo, mga kapatid. Hindi tayo nag-iisip na tumalikod o manghina. Dahil sabi rito, pinili ka na. You were chosen before the foundation of the world. So when you're chosen, nobody can unchoose you. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Amen? See? Who can remove me from God's kingdom? See? Walang tao makapaghiwalay sa atin. Sabi kanina, no man, nothing shall separate us from the love of God. Amen. Kaya, napakaina, mga kapatid, na ang layunin ng Diyos ay maging banal tayo at walang kapintasan.
sa harapan niya, amen, sa kanyang pag-ibig. Amen. In Romans 8:30, mababasa nyo rin doon, lahat ng kanyang mga nakikilala ay kanya namang tinawag, lahat ng kanyang tinawag ay kanya namang inaring ganap, at lahat ng kanyang inaring ganap ay kanya namang niluwalhati. So, praise God. Pag ikaw'y niluwalhati ng Panginoon, wala ka na sa earthly realm. You are walking in the spiritual realm, mga kapatid. Ang Kristiyano, we're not walking by sight. We're walking by faith. Amen. Kaya, see, nothing can hinder a Christian from denying the Lord, from stopping to serve God, kasi pinili ka ng Panginoon. Pinagmamalaki ka ng Panginoon sa dyablo. So, of course, the devil will test you like Job. Sinubukan si Job ng dyablo, pinahintulutan ng Diyos. Di ba? He permitted the devil to test Job, but God was sure of Job. And Job was sure of himself. Amen. Nasabi niya, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos nagbibigay, ang Diyos ang kumukuha. Amen. So lahat ng bagay na dumarating o nawawala sa buhay mo, kalooban ni Lord yun. Diba? Why will you question God? He knows everything. Amen. Kaya sabi niya, Lord, kahit ako'y sinasaktan mo, though you slay me, yet I will trust you. Kahit ako, Panginoon, amen, dumadaan ang problema, dumadaan ang pagsubok, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Ganyan ba ang pananaw mo sa gabing ito? Or are you complaining and murmuring like Israel? That's why they never crossed the promised land, because they were murmurers and complainers. And God, sabi roon, nainis ang Diyos, na-provoke ang Panginoon, at hindi sila nakatawid sa promised land. Nangamatay sila sa ilang, sa wilderness. Amen. Tuloy natin. Praise God. Sa verse 5, sabi rito, having predestinated us. The word predestined, the word pre, is prefix bago pa. Noon pa, nakadestino ka na. Saan? Sa pagkupkup. Unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Amen. According to the good pleasure of His will. So, hinanap ka ng Diyos. We didn't choose God. He chose you and called you. See, Siya ang pumili, Siya ang naghanap sa iyo, Siya ang nagligtas sa iyo, at sabi nga, iiwanan niyang 99 to find the one lost sheep. Ganun ka kahalaga sa Panginoon. See, that's why pahalagahan din natin ang ating Panginoon. See, according to the good pleasure, kalooban niya. Amen. Kasiyahan niya na tayo ay italaga upang tayo ikupkupin. Maging isang katawan, maging isang pamilya kay Kristo. So that is adoption, mga kapatid. So, paano bang process ng adoption? In-explain ni prophet sa atin yan. See, first, justification, and then sanctification, and then baptism of the Holy Ghost, and then you're adopted as a son and daughter of God. You have to go through the new birth. Amen. Kailangan ka magsisi. You have to repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. Justification by faith, and then you have to be cleansed and set aside for service, which is sanctification process. And then after that, the Holy Spirit will baptize you into the body. You become the temple of the Holy Spirit, and you are adopted in the kingdom of God. You did not join the kingdom of God. You were born in the kingdom of God. Amen. Because hindi sinabing, except a man be joined, but except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Now, let's continue, mga kapatid. Sa verse 6, tayo ay tinanggap niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. To the praise of the glory of His grace. Grace, grace, mga kapatid. Amen. Kung hindi sa grace, lahat tayo ay tungong impyerno. Kung hindi sa biyaya, walang karapat-dapat. For all have sinned and fell short of the kingdom of God. But, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, see, for by grace you are saved through faith. That it is not of yourselves, but it is the gift of God. Amen. That no man should boast.
So, salamat sa Panginoon na tayo tinanggap niya, mga kapatid. Hindi lang tinanggap, pinili ka pa. Kaya ka tinanggap dahil pinili ka niya. Maraming tao gustong lumapit kay Jesus, pero sabi niya, no man can come unto me except the Father draws him unto me. And all that the Father has given me will come to me, and none of them will be lost. So, kompleto na ang katawan ni Kristo. Tinatawag na lang isa-isa. See? Kaya manatili ka, kapatid, sa katawagan sa Panginoon. Huwag kang magalinlangan, kundi magpatuloy ka. Diba? Sabi nga ni Paul, let us run this race with patience. Press on to the high calling of Jesus Christ. Amen. Verse 7, in whom we have redemption through His blood. Salamat sa dugo ng Panginoon. Dahil tayo ay nagkaroon ng katubusan. Amen. And the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Praise God. Salamat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. No man can forgive his fellow man. No man. Only God can forgive sins. And Jesus became flesh, God Himself. Amen. To shed His own blood for our forgiveness. So yan, mga kapatid, ay spiritual blessing. Di ba yung hindi ka nasisingil sa kasalanan mo? Dahil si Jesus na ang namatay para sa iyo? Hindi ka ba natutuwa noon? Na napakalaki ng pagkakautang natin pero na-absuelto tayo, mga kapatid? Amen? Case dismissed, you are acquitted by the judge of heaven because your attorney, Jesus Christ, died for you. Amen. Glory to God, mga kapatid. Hindi lang natin naisip yan minsan. Nagiging abala tayo sa mundo. Pero kung pagbubulay-bulayan mo, ang spiritual blessing ni Lord. Amen. Kulang pa ang pasasalamat, kulang pa ang pag-awit, kulang pa ang pagpalakpak mo para pasalamatan at gantihan, suklian ang kanyang kabutihan sa iyo. Praise God. Ibinigay niya. He gave up His life for you and me. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, if I'm not mistaken, sabi, He who knew no sin became sin that we can become the righteousness of God through Him. See, nakipagpalit siya sa atin. There was a substitution. Imbis na tayo, praise God, ang patayin, tayo ang ipako sa krus, si Jesus na ang napako sa krus para sa atin. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity, and the chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, sa latay niya, sa sugat niya, pinagaling ka. Sa sugat niya, iniligtas ka. Glory to God. Amen. And that's a memorial. Yung sugat na yan, memorial yan, mga kapatid, na ang ginawa ni Lord para sa iyo at sa akin. Amen. Praise God. Verse 8, another spiritual blessing. God gave us wisdom and prudence. Sabi rito, wherein He hath abounded. Pag sinabing abounded, pinagyaman tayo. Binigyan tayo ng masaganang karunungan. Hath abounded toward us in all wisdom and prudence. What is prudence? Sinanap ko yan. It's the ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Yan po ang prudence. Binigyan tayo ng kakayahan na mamahala at disiplinahin ang ating sarili bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. To deny ourselves. Amen. To take up our cross and follow Jesus. So kaya mga kapatid, amen, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Wisdom to know right from wrong. Wisdom how to live a holy life in the sight of God. What else? Verse 9, having made known to us the mystery of His will. Kanino inihayag ang mga hiwaga? Sa Kanyang nobya lamang. Only to the elect. The mystery of His will. Tinago ito. It was hid from the eyes of the wise and prudent, but revealed to babes, such as we learn. So yung mystery na yan, mga kapatid, yan ang magbabalik sa atin. Amen. Sa tinatawag na restoration of the bride tree. Di ba? See, the mystery. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He hath declared unto His servants, the prophets.
So yung mystery niyan, mga kapatid, amen, in general, yan yung mga itinago sa mata ng pantas at matatalino. Sabi nga ng Biblia, praise God, sabi ni Lord, thank you, Father, for you have hid these things. I thank you. Amen. Praise God. For it is your pleasure to heed these things and reveal to your own elect. Amen. So, kaya makikita natin na ang mahahayag lamang ang mga hiwaga ng Biblia sa kanyang mga pinili. Kaya pasalamat tayo na tayo'y pinaghayagan ng kanyang hiwaga. Hindi na natin, amen, hindi na tayo bulag sa katotohanan. We know na the things that are hidden in the Bible, that is not an apple. Hindi mansanas ang dahilan ng kasalanan, di ba? See? Marami tayong natutunan sa mensahe na nabuksan sa atin sa huling panahon. Kaya ito ay spiritual blessing sa atin. Kaya i-treasure ninyo ang mensahe, mga kapatid. Kasi yan ang ating tinatawag na point of fellowship. Yan ang nagdudugtong sa atin ng mensaheng yan. Yan ang nagbubuklod sa atin. See, that is our common denominator. Mga message believers tayo. Amen. Praise God. Kaya pasalamat tayo na nabuksan tayo. Kasi ang sanlibutan, bulag, mga kapatid. Sabi ni Isaiah, they have eyes but they could not see. They have ears but they could not hear. Pero mapalad ka. Sabi ng Panginoon, di ba? When the Lord comes, shall He find faith on earth? Sino ang may faith? Sino may revelation? Ang bride lang ang madadatnan niya na may faith sa ating panahon. Praise God. Sabi niya, all tables have become full of vomit. Puro suka na ngayon ang mga pulpito. Nakakarimarim o suka, sabi ng Panginoon, ang mga tables. Bakit? Hindi na pure word ang pinapangaral, kundi dogma, credo, tradisyon na. Pero dito, sariwa, mga kapatid, ang tinanggap nating pagkain sa mensahe sa huling kapanahunan. Amen. Kaya dito tayo magpatuloy sa mensaheng ito. Now, sabi rito sa 10, sa pagdating ng fullness, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one, all things in Christ, lahat ng nasa langit, both which are in heaven, which are on earth, even in Him. So lahat ng mga yumao na mga banal, lahat ng mga natitira, amen, yung mga souls under the altar, yung mga Old Testament saints, lahat tayo ay magagather kay Kristo Jesus in the fullness, sa pagdating ng kapuspusan ng panahon. So I believe, amen, na ito ay darating sa ating panahon. Ang rapture, we will gather in heaven. Sabi ng Bible, amen, we will meet Him in the air. Amen. Sino ba ang naniniwala, nakasama ka sa meeting in the air? Amen. Praise God, mga kapatid, huwag mawawala yun sa iyo. Ano man mangyari sa mundong ito. See, praise God, yan ang ating hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kaya, yan ang panghawakan natin. I-prioritize mo ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon. More than anything else. Dahil pag na-sleep ka dyan, pag ikaw ay napalayo sa bagay na yan, amen, sayang mga kapatid. Babalik ka sa dati. Babalik ka sa sanlibutan. Babalik ka sa mga pinagdaanan mo. There's no time. Kaya nga ang sabi ng Biblia, yung nag-aararo, huwag nang lumingon pa. Di ba? Pag nilagay mo ang kamay mo doon sa araro, patuloy na tayo mga kapatid. Glory to God. Because one day we will all assemble as one family, as one kingdom in the millennium hanggang doon sa new heaven and the new earth. Yan ang fullness of times na tinatawag. Glory to God. Now, in 11, sabi nito, tayo ay tumanggap ng mana, inheritance, in whom we also have obtained an inheritance. Siguro kung mahirap ka lang sa mundong ito, wala kang minana sa mga magulang mo. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, meron kang mamanahin. Amen. Actually, kalahati ng yaman ni Kristo, you are joint heir with Christ. Amen.
being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So meron tayong mana. The meek shall inherit the earth. Sabi ng Bible. See, tayong mga pinili ng Panginoon ang magmamana ng sanlibutan ito. Meron lang squatter ngayon, si Satanas. He's the squatter, nasabi ng prophet. Pero darating ang araw na mawawala siya rito dahil ang titulo, the title deed of our redemption ay nasa kamay na ng nobya ni Kristo. Ibinalik na yung title deed, di ba? Naalala nyo yung title deed na agaw kay Adam at kay Eva. Then sinelyohan, the book was sealed with 7 seals, and then the Lamb of God, Jesus Christ Himself, died and took the book from the one sitting on the throne and unsealed the book, loosed the seals thereof. At nung mawala mga selyo, amen, dinala sa atin ang mighty angel in Revelation 10. Bukas na yung book, binigay sa 7th angel, at ngayon, amen, binigay sa bride. Tinatawag na ngayon ang mga pangalan ninyo na nakasulat doon sa title deed of redemption. Praise the Lord. Amen. Isa ka ron, pangalan mo nandun. Ibig sabihin, kung titulo yan, amen, halimbawa sa RD, sa DNR, kung may titulo dyan, di ba, sa land registration, nandun ang pangalan mo. Gandun din ang pangalan mo, mga kapatid, sa aklat ng buhay. And we are heirs of this world. Tingnan natin dito sa mga ilan pang talata. Sabi rito, verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Ang layunin ng buhay natin ay para sa kaluwalhatian, kapurihan ng kanyang presensya, sabi rito mga kapatid. Kaya tayo yung mga ambassador of Jesus Christ. Di ba? Tayo yung mga advertising agent, tayo yung mga pinadala ng Panginoon. Go ye into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be condemned. So we are God's. Amen. Tayo na yung mga representative. Tinawag nga tayong Messiah heads, mga maliliit na Messiah, sabi ng prophet. Because why? We are the extended, amen, version of the Lord. We are bone of His bone. We are flesh of His flesh. We are the bride of Jesus Christ. At sabi niya sa John 14:12, the works that I do, you shall do also. And even greater works you shall do, because I go to my Father. So kaya ang buhay natin dapat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gamitin natin, mga kapatid. Amen. Now, in the 13th verse, sabi niya rito, after na marinig mo ang katotohanan at nanampalataya ka, ikaw ay sinelyuhan ng Santong Espiritu. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. So faith cometh by hearing, and then believe with your heart, di ba? And confess with your mouth that Jesus is Lord, and you shall be saved. In whom also after that ye believe, matapos na manampalataya tayo, amen. This is the greatest blessing. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Ikaw ay, sinelyuhan, tinatakan ka ng Espiritu ng Panginoon. The word seal means you have passed the quality control. Di ba yung seal of standard? Bago lumabas ang isang produkto sa factory, amen, may selyo yan, sealed and delivered. Sabi ng prophet, amen, a seal means 3 things. The seal of the Holy Ghost means completion. Di ba? Kompleto ka na. Na-complete mo na yung stages of salvation. Then it means also security. Amen. Di ba? Security, secured ka na. Praise God. So, yan. And then you're protected, mga kapatid. Protection. Amen. From the things, from the devil. So, kompleto ka na, mga kapatid. Kaya, napakasarap isipin na hindi tayo may gawa nito. Si Lord ay may gawa nito sa buhay mo. God Himself, amen, must be praised because He has done all these things in our life. Amen. Now, verse 14, we have received the earnest of our inheritance. What is an earnest? Earnest is like a money, a down payment. Diba? Ano yung earnest? Yung dugo ni Jesus Christ na binuo sa Kalbaryo.
Yun ang deposit o payment of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, hanggang kailan yung purchased possession? Pag ang Panginoon naghari na sa lupa. When He takes over all kingdoms of this world, He will destroy all the kingdoms like a stone. Sabi roon sa Daniel, di ba? The kingdoms of this world started with the Gentile kingdom started with Nebuchadnezzar, the head of gold. Then sumunod yung Medo-Persian, the breast of silver. Then sumunod yung Greek, which is the thigh of brass. And then sumunod yung legs, which is iron, which is Rome. And then now we're living in the days of the iron and clay, the feet. And then there was a stone that was hewed out of the mountain. Bumagsak sa image na yan, it was crushed to pieces, it crumbled into ashes, and then that stone grew into a big mountain, and it became the kingdom of the Lord Jesus Christ. Magaganap na yan, mga kapatid, sa ating panahon. It is the end time, amen. It is the end of the Gentile dispensation. So, praise God, we are at the very brink ng bagong tawag natin generation. Amen. So kaya maghintay lang tayo. Amen. Magkaroon tayo ng kasigasigan. Magkaroon tayo ng pagpupursigi, mga kapatid, para makamta natin ang manang ito, ang inheritance na ito. Amen. Sa Romans 5:1, sabi rito, may kapayapaan na tayo ngayon. Sino po bang may kapayapaan ngayon? Amen. Ang kapayapaan ay kabaliktaran ng kabagabagan. See? The opposite of peace is what? Confusion, peace, fear, and doubt. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ayan. So, dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay inaring ganap. Amen. At ngayon, may kapayapaan ka na with God through Jesus Christ. Sabi nga ni Pablo, amen. Kahit kamatayan, I am not afraid of death. Death, where is your sting? Grave, where is your victory? But thanks be to God for the victory that I have through the Lord Jesus Christ. Our victory is in Christ. Amen. Na kay Kristo ang ating katagumpayan. Nung si Kristo ay namatay tayo. Nung siya ay mabuhay na maguli, tayo rin ay nabuhay kasama niya. I am crucified with Christ, sabi ni Paul. But yet the life that I now live is by faith, the faith of the Son of God. Yun na ang namumuhay kay Pablo. Ganun din sa atin, mga kapatid. It's not our faith. We don't have faith, sabi ng prophet. It's the faith of Jesus na nilagay sa puso mo para kaya mong manampalataya dito. Kasi walang taong pwedeng, amen, mabuksan dito. Liban na lang na ang Holy Spirit ang magbukas sa Kanya. The letter kill it, but it's the Spirit that give it life to these letters. So kaya you have peace with God. Amen. Dumating man ang dilubyo, dumating man ang anumang unos, see, we will face them. We are able to face. Just like David facing Goliath, mga kapatid. Walang takot si David. Wala sa bokabularyo ng isang Kristiyano ang takot. Bakit? Sabi ni Lord, fear not, little flock. For it is your Father's good will to give you the kingdom. Kaya sulong, mga kapatid, patuloy tayo sa ating pananampalataya. Hindi yung nagumpisa, kundi yung makakatapos hanggang dulo. Yun ang tunay na ligtas, mga kapatid. He that endureth to the end, the same shall be saved. Ano pang meron tayo kay Jesus? We have no more condemnation. Hallelujah. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kung may nararamdaman ka pang condemnation dahil siguro baka hindi ka pa sumuko kay Lord. Hindi mo pa isinuko ang kasalanan mo. And you feel guilty, you feel condemned. But if you're in Christ, Jesus Christ, amen, will take away your sins, will cleanse you. See? Kaya kapag na kay Kristo ka, amen, no more condemnation to them which are in Christ Jesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Kaya sabi kanina, di ba? Tamang-tama, binasa ni Paul kanina itong scripture nito eh. Sabi rito, sino ang pwedeng
humusga o mag-late charge against God's elect. Romans 8:33, who shall lay anything to the charge? Sino pa ang tao na sisingilin ka sa kasalanan mo? O sasabihin na, ito, makasalanan ka. Sabi rin, ginastify ka na ng Panginoon. It is God that justify at si Kristo nang namatay para sa kasalanan mo. Kinuha na niya ang kasalanan mo. Inalis na niya, dinala na niya. So you can tell the devil, see, my sins are gone. My sins have been thrown in God's sea of forgetfulness. See? See? Kaya, sabi niya rito, who is he that condemneth? Sino ang taong pwedeng humatol sa iyo? It is Christ that died. Si Kristo na ang hinatulan para sa akin. See? That's the scripture, mga kapatid. Kaya wala tayong karapatang humatol. Wala tayong karapatang mag-condemn sa sino man sa mga anak ng Diyos kasi si Kristo ang namatay para sa kanila. Si Kristo na ang nakipagpalit. When you try to hurt Christians, you are hurting God. See, yan ang sabi. But when you bless Christians, you are blessing God. He that blesses you, amen, sabi niya, blesses me. He that receiveth you, receiveth me, whom I have sent you. Who have sent you. See, kaya sabi rito, rather that is risen again, muling nabuhay ang Panginoon, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Hindi natigil. Hindi natapos sa krus yung pamamagitan niya. Hanggang ngayon, He is making intercession, meaning to say, whenever you make mistakes, He is there, Father, forgive my son. He doesn't know what He's doing. I put my blood upon him. Charge it unto me. So yun po, mga kapatid, ang ginagawa ni Lord ngayon. Kaya, praise God, ang isang Kristiyano, ang dapat ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Because Jesus intercedes for you. Hallelujah. Jesus paid the price for you. Jesus took the penalty for your sin. So, wala na pwedeng isisi sa'yo ang sinuman kasi si Kristo nang namatay para sa iyo. Thank you, Lord. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord sa kanyang kagandahang loob? Glory to God. Another spiritual blessings. Mayroon na tayong abundant entrance into heaven. Bukas ang pintuan ng langit para sa mga believers. 2 Peter 1:11, sabi rito, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly. Where? Into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. See? Meron tayong bukas na pintuan sa langit. Dito sa John, sabi ni Lord, 10:9, I am the door. Siya rin pala yung entrance. By me, if any man enter in, he shall be saved. Sa pamamagitan ko, kung sino mang tao ang papasok, maliligtas siya. Hindi lang siya maliligtas, but he shall go in and out and find pasture. Praise God. Di mo na kailangan ng visa. Kailangan mo lang ang pangalan ni Jesus Christ. That is the password to heaven. In my name. You can ask the Father anything in my name, and it shall be given to you. If my word abide in you and you abide in me, ask anything, and it shall be given unto you. Sa kanyang pangalan, mga kapatid, ay meron tayong access sa dakilang kaharian ng Panginoon. Whatever you ask in His name, if you're a Christian, walang limit, mga kapatid. See? You cannot limit God. See? Only believe all things are possible to them that believe. So bukas ang pintuan ng langit para sa atin. Pwede kang pumasok, pwede kang lumabas, pabalik-balik. You can go in and out. And find pasture. Anong pasture? Pastulan. Amen. Sariwang pagkain ng tupa. See? Because He's the shepherd and we are. Amen. He's the sheep of His sheepfold. So kaya napakaganda, mga kapatid, sa isang Kristiyano. Wala tayong, praise God, limit sa anumang hihilingin natin sa Panginoon. Sabi nga ni Paul, ask boldly. Amen. Approach the throne of God boldly. Praise God. Ano pa, mga kapatid? Ito,
tayo ay tatanggap ng putong ng buhay. That's another spiritual blessing. 1 Peter 1:4. And when the chief shepherd, sino yun? Si Jesus Christ, shall appear, ye, lagay mo yung pangalan mo sa ye. Halimbawa, Joseph, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Praise the Lord. Sa Revelation 2:10, sinabi din, be thou faithful unto death, hanggang kamatayan, maging tapat kayo, and I will give thee a crown of life. Praise the Lord. Kailangan lang tayo magtapat, maging committed, maging faithful. Amen. Hindi yung atras-abante. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. Mayroon ka bang temptation na tumigil sa paglilingkod? Sabi rito, pinagpala yung tao na kaya niyang pagtagumpayan yung temptation na yan. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Kapag siya'y nasubukan na, tatanggap na siya ng putong ng buhay, which the Lord hath promised to them that love Him. Do you love the Lord? Amen. Praise God. All things work together for good to them that love the Lord. So, makikita natin mga kapatid, may naghihintay sa ating corona. See? Dito man sa mundong ito, wala ka man matanggap, pero ang Panginoon, may inihanda siya. A robe and a crown for those who are faithful to Him. Amen. What else? Ito yung sinasabi ko kanina. We become joint heirs with Christ. Kung tayo yung mga anak, sabi rito, amen. And if children, then heirs. Anong heirs? Tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ. If so, be that we suffer with Him. Kung tayo ay matututo na magtiis kasama siya, that we may also be glorified together. So before you can be glorified, you have to go through suffering. You cannot reign. Sabi ng prophet, di ba? You cannot, without suffering, unless you suffer, you cannot reign with Him. So, mayroon talagang suffering na pagdadaanan ng Kristiyano. Walang exemption, mga kapatid. Kung wala kang trial, wala kang suffering, magtaka ka na. Anak ba ako ng Panginoon o hindi? Ito, may quote dito ang prophet na babasahin ko mamaya, na talagang bawat Kristiyano ay susubukin. Every son that cometh to God must be first tried, tested, and be proven. Okay, Revelation 3:21, anong sabi rito? Sila na magtatagumpay ay pagkakaulooban kong umupo katabi ko sa aking trono. Biro lang ba yan, mga kapatid? No. That is Jesus Himself saying, to him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Revelation 1:5-6, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood, hath made us kings and priests. See, gagawin tayong mga saserdote at mga hari unto God and His Father. To Him be the glory, dominion forever and ever. So naisip nyo ba yon, mga kapatid? That we will reign with Jesus Christ. Mawawala ang cosmos, ang world order na to, mga kapatid. Papalitan ito ng kaharian ni Kristo balang araw. Ang tanong, nandoon ka pa rin ba? See? Kung ikaw ay magiging matapat, magiging overcomer, magiging mananagumpay, uupo ka katabi niya sa kanyang trono. See? Panghawakan natin yan, mga kapatid. Kasi maraming disturbance, maraming mga hindrances sa paglilingkod natin. See? Talagang guguluhin ng dyablo ang iglesia. Sabi nga ng prophet ay magkakaroon ng mga trials, mga critics, pero tumingin lang tayo sa pangako ng Panginoon. Praise God, kasi dumadaan ang pagsubok. Amen. Praise God. Mga trials lang yan, pero yung faith natin, hindi matitinag dapat. Mananatiling matatag, mananatiling, amen, committed sa Panginoon. Praise God, dahil yan ang hinahanap ni Lord sa isang tunay na Kristiyano. All these blessings will be yours if you will remain strong and courageous.
Lahat ng mga blessing na yan, na aking nasabi, ay mapapasa atin kung tayo lamang ay magiging matatag at matapang. Itong sabi sa Joshua 1:7-8, sabi ni Lord kay Joshua, only be thou strong and be very courageous. Huwag tayong lalampa-lampa, kundi courageous, matapang. See, huwag tayong masyadong kumbaga yung ating emosyon ay madaling masaktan. See? Be strong and be very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left hand, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Yan yung sinasabi kanina ni Toots, na huwag tayong titingin sa kaliwat sa kanan. Dahil pag tayo papansinin natin lahat ng mga alon ng buhay, bagyot, unos, baka tayo lumubog din kagaya ni Pedro, na nakalakad na, pero dahil sa mga nakikita niyang mga kaguluhan, storm in life, ay lumubog siya sa pananampalataya. Anong sabi ni Lord? Thou of little faith. Nasaan ang faith mo? Sinabi ko na sa iyo. Pinagdudahan mo pa yung sinabi ko sa iyo na makakalakad ka. Nakalakad ka na nga eh. Nakarating ka na ngayon, 2024. Di ba? Ngayon ka pa atras, ngayon ka pa titigil. See, kung kailan malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, amen, nandito na ang squeezing time. Ang squeezing time, hindi lamang mark of the beast. See, yung squeezing time, pati yung ating mga emosyon, ini-squeeze yan eh. Pinipiga para maalis yung mga human carnality. See? At ang matira yung pagpapasakop sa Panginoon, yung pagsunod in spite of the trials and heartaches. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag mawawala ang salita ng Diyos sa ating mga bibig. And thou shall meditate therein day and night, araw at gabi, pagbulay-bulayan nyo ang bagay nito, that thou mayst observe para masunod nyo according to all that is written therein, then thou shall make thy way what? Prosperous, and then thou shall what? Have good success. Yan mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Manatili lang tayo dito. Ipamuhay natin ito. Amen. Manatili tayo sa Word. Amen. Don't rely on your feelings and emotion. Ito, napakagandang quotation ito. Ito ang gusto kong dito tayo mag-focus bago tayo magtapos. Sabi rito ng prophet, let's look at the greatest battle ever fought. Sabi niya, if you've got your senses, see, taste, feel, smell, and hear, they're all right, but don't trust them unless they agree with the Word. So, wag ka raw magtiwala sa sarili mong paningin, sa mga napapakinggan mo. Kung ito'y salungat sa salita ng Diyos, sabi niya rito, don't you listen to them. They are all right, but if they disagree with the Word, don't you listen to them. Don't listen to your senses. See? Dahil alam natin, ang senses natin, madali tayo makarinig mga balita, kung ano-ano, madali tayo makapagsalita, minsan contrary na sa Word, di ba? Curse word na. Yes, sabi ni prophet, amen, don't trust them. Ito, imagination. Pumasok siya sa spirit realm. Now, imagination, conscience, memories, reason, and affection. They are all right if they agree with the Word. But if your affection, yung emotion mo, affection, does not agree with the Word, get rid of it. Yung emosyon ay salungat na. Yung emosyon mo, ayaw ka nang pagsimbahin, ayaw ka nang magpatuloy, ay alisin mo yan. Ito ang dapat masusunod. Get rid of it. Sabi ng prophet, you would blow. Sasabog ka. You would blow a flue right quick. See? If you reason, yung reasoning mo, kasi ganito, ganyan, ganito dyan, ganito, ganyan. Reasoning yan eh. If your reasoning disagree with the Word, get away from it. See? If your memory, if your imagination, if your conscience, anything disagree with that, that's on the inside, get rid of it. So, ganun ka mananatiling mananagumpay kapag ang salita ng Diyos ang priority, ang absolute, ang ultimate sa buhay mo. Kasi maraming tao na didiskaril dahil sa mga emosyon, di ba?
See? Hindi naman natin inaitsapwera yung maging emotional tayo. Pero kung ang mga bagay-bagay na yan, nakakahadlang na sa paglilingkod mo sa Panginoon, patuloy ka sa Panginoon. Amen. Cast out reasoning. Shun the very appearance of evil. Amen. Sabi roon, sabi ng Bible, prove all things and hold on to that which is good. Not bad, good. Ayan. So, pinapakita dito ng prophet na meron tayong human spirit o human aspect of life. Na minsan madalas tayo ay naapektuhan ng ating emosyon. So, ang tawag natin dito, mag-level up na tayo sa mga emosyon natin. See, kasi walang mangyayari dyan. Amen. Ito pa, sabi ng prophet dito. And since He wants us to share, ito na yung final quotation na babasahin ko. Sabi dito ni prophet, since He wants us to share His throne on the same basis that He overcame. Para ka makaupo sa trono niya, ay meron ka ring pagtatagumpayan. And He sat down in His Father's throne. Then we have to overcome to sit with Him. Kailangan nating, managumpay upang makaupo sa tabi niya. And the little temporary suffering, yung mga maliliit nating, pagtitiis, we go through now is not worthy to be compared to the tremendous glory that will be revealed in us when He comes. Maliliit lang yan, mga kapatid. Hindi may papantayon sa kaluwalhatian na dadat na natin pagdating ng panahon. Hindi mo na maalala yan. Hindi mo na maalala yung mga naging problema mo, naging sama ng loob mo, naging hinanakit mo pagdating na natin doon. Kaya ang mahalaga, nagpapatuloy tayo. Ano pa? Sabi niya, the church, ito ang sinasabi ko, the church that is not suffering, ang church daw na walang pagtitiis o pagsubok, and is not tried, has not got it. It is not of God. So, ang church daw na walang pinagdadaanan na problema ay hindi sa Diyos. Kasi ang tunay na sa Diyos, may mga pagdadaanang suffering o pagtitiis. Hebrews 12:6 and 8, kinote ng prophet, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Lahat ng kanyang minamahal ay kanya namang, pinapalo. And scourgeth every son whom He receiveth. So, lahat tayo, meron tayong pagpapalo sa Panginoon. Na kung tayo nagkakamali, pero kung ayaw nating magpatuwid, sabi rito, but if ye be without chastisement, if you don't want to be corrected, we're all about our partakers, then ye are bastard and not son. If you cannot accept correction, tawag dito, ikaw ay bastardo. Hindi mo kayang tanggapin ang kamalian mo. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Sabi rito, kung ikaw ay nagmamaktol, kung ikaw ay lumalaban sa Diyos, kagaya ni Cain, sabi niya, tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? Bakit mo siya hinahanap sa akin? Sabi rito, hindi tayo totoong anak ng Diyos, kundi tayo ay mga bastardo. Kaya sabi rito, natural yan na may pinagdadaanan ng mga churches. Amen. Kasi, kuha na ito ngayon perfection na. Papasok na tayo sa perfection. How can you be perfected like a diamond is perfected? Ang diamond, amen, tinatabas yan. A diamond, sabi ng prophet, pag nakakuha yan sa bundok, parang uling yan. Ang itim-itim, ang dumi-dumi. And it has to be chopped and chopped according to its shape and then lalabas na doon yung kanyang glitter. Ganon din sa Kristiyano. Pag hindi tayo sinachop-chop ni Lord, hindi lalabas yung ating patience, yung ating long-suffering, yung ating love. Praise God. Ganon din sa ginto. A gold has to go through the fire to remove all the dross, all the bad chemicals and substances para makita yung pure gold at ma-reflect ni Jesus yung kanyang mukha doon sa gold. Ganon din sa atin na ma-reflect ni Lord yung kanyang buhay sa atin. So kaya normal process lang yan, mga kapatid. Sabi nga, di ba? Huwag kayong, sabi roon, if fiery trials na dumating sa buhay nyo, huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong magtaka. Dahil
your faith is much more precious than gold. Amen. Mayroon pang isang quote ito. Sabi niya rito, there is no age free from it. Wala raw edad na libre sa pagsubok. Bata ka man o matanda. Amen. Dadaanan mo ang mga trials. There is no true believer free from it. Saan? Sa trials. This is of God. Sa Diyos daw ang pagsubok na yan. This is the will of God. It is needful. Kinakailangan subukin. Di ba? See? Kung totoo ka bang Kristiyano, totoo ka bang bride, o susuko ka na. See? Anong sabi rito? We need the Lord to teach us the truth that we are to suffer and be Christ-like in doing it. Love, suffereth long, and is kind. Quote ni prophet pa yan, mga kapatid. And then sinabi niya ang Matthew 5:11-12. Blessed are ye. Ano ba ang ibig sabihin ng blessed? Pinagpala kayo. Kapag when men shall revile you. Kapag kayo'y, inalipusta ng mga tao and persecute you, pag inusig ka, and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice! Matuwa ka pa. Ay, salamat Lord na dumadaan ako sa trial na ito. Alam ko, Panginoon, piniperfect mo ako. Alam mo ko, Panginoon, na kailangan kong, amen, ugain mo para lumago ako. See? Rejoice and be exceedingly glad. Hindi lang glad, exceeding glad. Pag may pagsubok ka pala, dapat nakangiti ka. Hindi yung nakasimangot. For great is your reward in heaven. Dakila ang gantimpala na naghihintay sa iyo sa langit. For so persecuted, ganun din palang ginawa sa mga propeta. For so persecuted they the prophets which were before you. Anong nangyari sa mga prophets? They were all persecuted, murdered. They were insulted. See? Even our Lord Jesus Christ, anong ginawa? Pinako sa krus. He was crucified. See? All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya mga kapatid, nangyayari yan, mga persecution, kasi anak tayo ng Panginoon. Kung hindi ka anak ng Panginoon, wala kang problema. Walang tatabasin sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Pero kung anak ka ng Panginoon, amen, nakatali ka sa programa ng Diyos. Amen. Nakatali ka sa kung ano ang requirements niya. See? Kailangan tayong dumaan sa mga pagsubok. So anong gagawin natin? Maging masaya na lang. Mapagpasalamatin. Amen. Condemn not, curse not. Amen. But return good for evil. Yan ang sabi ng Bible. That you may be the children of your Father which is in heaven. So ang tunay na Kristiyano, walang problema. Amen. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, alam mo na yan ay permitted will ni Lord. You don't worry, you don't fear. Hindi ka nababagabag. Kasi pinahintulutan ni Lord ang lahat ng bagay eh. He is in full control. Kung wala kang Diyos, mabagabag ka na. Pero kung may Panginoon ka, meron kang, amen, pinagkakatiwalaan. Hindi ka niya iwanan. I will never leave you nor forsake you. Amen. Sabi ni Lord, until the end of the world. So do you believe that? Amen. Individual. Ang faith, mga kapatid. See, yung faith mo, hindi pwedeng agawin ng iba. Sa'yo yan eh. So kaya nasa ng faith mo? Nasa tao, nasa grupo, nasa sistema. Sa Diyos tayo manampalataya at umasa. Dahil pwede tayong iwanan ng lahat. Amen. Praise God. Kaya sabi ni Lord, ang magmahal sa magulang, magmahal sa kapatid, sa asawa, sa anak, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. So kaya kailangan natin mga kapatid patunayan kay Lord na kahit mag-isa na tayo. Amen. Kung mag-asawa kayo, amen, masaya tayo na pareho kayo naglilingkod. Pero sabi roon, individual. Amen. When you walk with God, you walk alone. Amen. Regardless. Masaya na magkapit-bisig. Pero praise God, there are three kinds of believers, sabi ng Bible. Hindi lahat sa church ay true believers. Merong make believers, may unbelievers, so yung true believers lang ang magpapatuloy, magiging tapat. At, amen, hindi lilingon sa likuran, sa kaliwa o sa kanan, bagkus patuloy lang
sa Panginoon tayo nakatingin. Amen? Praise God. Tumayo tayong lahat. Pasalamatan natin si Lord for the spiritual blessing na binigay niya sa atin, mga kapatid. Amen. Don't just look at the natural things, the natural blessing, but look at the spiritual blessing na binigay ni Lord sa atin. As we call on our musicians, awitin natin yung God lead us along, mga kapatid. Lahat tayo, amen, ginagabayan ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang landasin, amen. So magtulungan tayo, magpanalanginan tayo. Let's pray for one another. Let's bless one another. Sa awitin na ito, praise God. Praise the Lord, amen. Mayroon pa pala, bago tayo kumanta. Last, sabi ng prophet, the cloudy skies and storms of life are no signs of God's disapproval. Sa Tagalog, yung mga maitim na ulap at ang mga bagyo na dumarating, hindi ibig sabihin niya na galit sa iyo ang Diyos o ayaw ng Diyos sa ginagawa mo. Neither are bright skies and still waters signs of His love and approval. O yung mga magandang panahon o mga kalmadong tubig, hindi ibig sabihin niya na approval din yan. See, His approval of any of us is only in the beloved. Na kay Jesus, His love, His elective, which He had for us before the foundation of the world. Does He love us? Tanong ng prophet, mahal ba tayo talaga ng Diyos? Yes. But how shall we know? Paano natin malalaman? Sabi niya, we shall know because He said so. Sinabi na niya dito eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son and manifested that He did love us and brought us to Himself and gave us of His Spirit, placing us as sons. And how shall I prove? Ang tanong, paano mo naman patutunayan na mahal mo ang Diyos? How shall I prove my love to Him? By believing what He said. Sa pamamagitan ng paniniwala sa sinabi niya, and by conducting myself with joy. Na ako'y lumakad na may kagalakan amidst the trial. Sa gitna ng mga pagsubok that He in His wisdom allows to come to pass. Nasa karunungan ng Diyos, pinahintulutan niya. So lumakad tayo ng may joy in the midst of all these trials. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa propeta, sa mga advice na binigay sa atin. Amen. As we sing this song, God leads us along. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters cool flow, bates the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long.